Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Patuloy kayong nakasubaybay sa ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242 kHz. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:43 ng umaga. Hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Mula sa Seaweeds, pag-usapan naman natin ni Dr. Edrin Arquelias mula po sa UP Los Baños na kinilala sa larangan ng aquatic biology. Ang mga madalas ay nakikita lamang natin sa mga kanal at ating pang natatapakan. Ito po ang mga lumot. Lubhang palang mahalaga ang mapapala natin mula sa mga lumot na may kabutihan sa ating kalusugan, sa kosmetiko, sa cosmetics at iba pang mga bagay. Narito ang aking panayam, kasama po si Dr. Arquelias, ating po panoorin at pakinggan. Magandang umaga po sa inyo. Ako muli si Dr. Hilda Ong dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL. At ngayon araw, nandito po ako sa Manila Hotel at dahil po kasama po natin ng DOST at ang NAS Philippines dahil ang makikita po ninyo sa katabi ko ay isang outstanding young scientist. Siya po ay si Dr. Edrin de los Reyes Arquelias. At ang kanyang specialty po, aquatic biology. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Pwede po explain para sa mga nakikinig at sa mga nanonood, bakit aquatic biology ang napili po ninyo? So actually po nung undergrad pa lang ako, I started yung fascination ko sa mga lumot. So mga microalgae. So it started when yung na-observe ko sila sa microscope. Ang ganda pala ng colors nila. Iba-ibang color, iba-ibang forms. And then yun, simula nun, after ko mag-graduate nung college, sa UP Los Baños, nag-start ako mag-specialize doon. And master's hanggang PhD. And then, gumagawa ko ng mga parang kino-convert ko sila into biotechnological application. Itong mga lumot na to. Kasi nga, I remember yung mga classmate ko sinasabi sa akin na inaapak-apakan lang natin yan, tapos nasa kanal lang yan, mga ganyan. But it turned out na ito palang mga organisms na to ay may mga special properties which can actually be beneficial no, para sa mga tao. Lalo na rin sa animal industry and agriculture po. Ano pagkakaiba ng algae sa seaweeds? Okay po, yung algae kasi is general term po siya sa lahat. So yung algae kasi nahati siya sa dalawa. Like yung macroalgae, yung mga seaweeds, tsaka microalgae, yung mga microscopic naman. So, yun po, may mga tao po nag-aaral talaga, specialized sa seaweeds. And then, may mga tao naman na kami, mga microalgae naman yung inaaral po. Ayun. So far sa pag-aaral ninyo, saan sila mas nakakatulong sa industriya? Okay po, so far po, nag-aaral kasi kami, possible application itong mga lumot na to. So, for food application. Sa food? Pero di ba sabi mo, nasa marumi sila? Depende po. Depende pa rin. Kasi may mga lumot kasi, may mga microalgae kasi na, yun nga, parang harmful sa mga tao. At meron naman na beneficial din na ginagamit sa food application. So, doon naman sa food application, tsaka sa medical application, yun yung mga tina-target naming organism. So, kasama na dyan yung spirulina, chlorella, yun. So, yung mga yun, chine-check namin yung mga bioactive properties nila. And then, tinatry namin i-apply for example sa cosmeceutical properties. Yung iba na ikita namin na yung ibang microalgae na meron kami sa aming culture collection is like, meron palang antibacterial property against sa mga bacteria na nagkukos ng disease sa tao. So, ganon. At the same time, yung iba, kino-convert namin or sinasama namin as ingredient sa for cosmetic application. Kasi yung iba may mga pampaputi na mga properties, yun, anti-wrinkling, mga ganong properties.
So yun. Kasi sa ibang bansa, ang algae talaga ay ginagamit for cosmetic application. So especially yung mga edible na mga species like yung mga chlorella, spirulina. Yun. Hindi lang siya food supplement but also can be used for cosmetic application. So far sa cosmetics, dito sa Pilipinas, may gumagamit na. Ngayon po, inaaral po namin, we are trying to venture out ito, no? Yung possible funding for application. So far, nag-apply po kami for funding sa DOST. Tinatap po kasi kami dalawa microalgae plus seaweeds din. Ayun. And then, especially, tinatarget namin sa seaweeds yung mga untap, yung hindi masyadong ginagamit sa industry. Yung underutilized ba? Ayun. So, yung microalgae kasi underutilized talaga, hindi masyado nagagamit. Pero itong ibang seaweed na edible, pero underutilized, yun yung tinatarget namin for cosmetic application. So, sino ang mas naghahanap dito ng algae, ang pharmaceutical o mga yung mga gumagawa ng mga cosmetics product? Honestly, yung project po namin, no, sa Fisher, no, sa Fisher kasi ang in-entertain nila ngayon is a source ng single cell protein. So more of food application talaga siya. Oo. So mas yun yung binigyan nila ng fund kasi yung need ng society natin. Oo. As of the moment, more of leaning towards food application. Oo. Kaya nakapokus kami sa mga microalgae right now. Ayun po. Pag sinabi mong food, hindi yung as in table food, as in para sa mga food supplement, pangpadagdag sa mga tao na medyo mahina ang kanilang kalusugan. Yes, possible po na gano'n. Yung isa rin po yun. Then isa naman is like, we extract yung, for example, protein ng aming microalgae. And then, inaano po namin siya, inahalo namin as ingredient, sa bread, sa chocolate, tsaka sa mga drinks, para maging fortified foods na hindi lang sila basta made of carbohydrates, but rich with proteins na galing sa mga microalgae na generally regarded as safe, like spirulina po. Yun. Paano mo na-introduce itong research mo, itong pag-ano mo sa algae sa NAS Philippines, at paano ka napili as one of the outstanding young scientists? So, ayun, basically may call po sila na application and then we submit yung aming credentials. It so happen lang na at the same time, we have this ongoing mga project proposals dito sa mga funding agency, sa DOST, and even sa PICARD, na yung in-entertain naman nila yung mga projects namin. So, yun din. And then, those application namin, may mga essay doon. Pinapakita namin yung mga, sinasabi namin doon kung ano yung mga current research namin. At the same time, kita rin naman nila sa aming mga publications. Kasi documented lahat yun Lahat ng species ng seaweed na mayroong bioactive properties na pwedeng gamitin sa cosmetic at saka mga microalgae species. So basically, ang tinitingnan nila lahat yun. Hindi naman pwedeng nakasulat lang, but they also look at yung iyong tawag dito CV plus yung iyong scholarly work. Yung parang proof of concept mo sa ginawa mong studies. So basically and then at the same time yung engagement namin sa students, mentoring, plus sa mga international collaborations at saka mga societies sa Philippines po na related sa science. So mostly saan saan mo kinukuha ang algae para pag-aralan mo? So, usually kinukuha po namin iba-iba, no? Pwedeng terrestrial, pero madalas talaga sinasabi nila sa rivers, sa ocean, ganyan, no? So, yun po yung sinasabi nila. Pero pwede ka mag-isolate sa mga terrestrial. Yung iba nga, nag-isolate kami ngayon. Inaaral namin yung flora ng algal flora ng mud spring. So, isang thermophilic na environment. So, mainit yung tubig doon. Pero may mga lumot na tumutubo doon. So, inaaral namin sila, ina-isolate. And possibly, check namin, baka meron siyang bioactive potential which can be used for industrial application or medical application. Kailangan din ba siya sa kumbaga mabasa o matubig na lugar?
Yeah, usually ganun po. Kunwari may mga maliit, may mga creek, Oo. o kaya naman yung may mga intrusion ng water. Yung iba naman po, nakadikit lang talaga sa bato. Minsan sa trees, ganon. So may mga ganon naman po. Paano siya tinatanggal? Ini-scrape lang namin. Scrape ma'am. lang. Apo. Tapos, ilalagay namin sa isang culture medium na mag-grow siya sa lab. Hindi siya makati sa kamay kapag Hindi naman nahawakan. po. Yung mga algae naman po is safe na safe hawakan. Unlike mga bacteria, Oo. na pag hinawakan mo, pwede ka ma-infect, di ba? Yes. Algae, okay lang yung hawak-hawakan. Basta huwag mo lang siyang ingest or kakainin basta-basta. Kasi yun yung magkakaroon ng effect sa katawan mo. Oo. Pero sa lahat, yun, kaya isa pang reason din yun. Ba't siya nagustuhan? Kasi pwede mo siyang hawakan, daputin, ganyan, and all, na safe ka. For as long as wag mo lang siya talagang i-ingest or kakainin. So, for feed application. Mabilis siya. Mga gano'ng katagal na para dumami sila? Yung isolation part medyo matagal yun. Kasi Matagal? halo-halo yun eh. Oo. Ayun. Pati nasa plate lang talaga sila nun. Pero pag pinag-grow mo na sila sa liquid medium na may aeration system, Oo. mabilis na siya. Like within 1 week, mga kilo-kilo na yung pwede mo ma-produce na biomass. Yun. Ano So, yun ang po. masasabi po ninyo sa mga nakikinig at sa mga nanonood na kumbaga kung meron silang mga talento o mga hilig na madagdag kaalaman na makakatulong sa DOST o sa NAS, so ano dapat nilang gawin? Siguro siguro advice ko sa younger generation, no. For my case kasi, no, I started being curious. Ano ba 'tong mga lumot na 'to? Started with like nagkaroon kami kasi ng organic encounter once nung nakita ko sila sa microscope. And then because of that fascination, ayun, I started specializing. So people will say na parang ang weird mo naman kasi ganyan yung inaaral mo. But the thing is, just do what actually yun ina-enjoy mo. Know your passion, specialize on it, and then sooner or later ma-realize mo ang dami mo na palang nagawa. And then our government will notice you. The same time, they will fund yung research mo. Kung magdiretso ka man sa research or sa academe. Ngayon po. Ayan naman ang naging panayam natin kay Dr. Eldrin Arquelles. Tunay nga na kahanga-hanga ng mga kabataan scientistang Pilipino na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa sa pamamagitan ng kanilang pananaliksik at mga makabagong tuklas. Ngayong araw, lubos nating ipinagmamalaki ang ating naging makabuluhang panayam sa labing dalawang outstanding young scientist ng 2026. Una si Dr. Wilfred John Santillanes, outstanding young scientist sa Natural History Sciences, na ibinahagi ang kahalagahan ng pag-aaral sa mga seaweeds at ang mga napakalaking potensyal ng mga ito sa biodiversity, konserbasyon ng kabuhayan at maging sa blue economy. Nakapanayam ko rin si Dr. Eldrin Arquelles, outstanding young scientist sa aquatic biology, na nagbahagi ng kanyang mga pananaliksik tungkol sa mga algae o lumot at kung paano makakatulong at ang mga ito sa pagpapalakas ng aquaculture, pagpapalaga sa ating yamang dagat at sa seguridad sa pagkain ng bansa. Napakarami nating natutunan ngayon na ang mga organismo nga madalas nating hindi napapansin, kagaya ng seaweeds at algae, ay may napakalaking ambag sa ating kalikasan, kalusugan, ekonomiya at kinabukasan. Ipinakita rin ang ating mga panauhin na ang agham ay hindi lamang para sa laboratorio, kundi isang mahalagang kasangkapan upang makahanap ng mga solusyon sa mga tunay na suliranin ng ating lipunan. Maraming salamat po at congratulations kina Dr. Wilfred John Santillanes at kay Dr. Eldrin Arquelles sa pagpabahagi ng kanilang kaalaman at inspirasyon. Naway mas marami pang kabataan Pilipino ang mahikayat na tahaking ang landas ng agham at pananaliksik para sa ikauunlad ng ating bayan. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:57 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Kaya
tayo na po ay magpapaalam na po at makita-kita muli po tayo bukas dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong.